At bayan, kaugnay pa rin sa pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa bansa. Makakausap po natin ngayong umaga si Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Aubrey, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Alright, Sec, ano pong masasabi ninyo sa pagtaas ng employment rate sa ating bansa? Una, siyempre, medyo welcome natin yan at yan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para patuloy pang pag-ibayuhin yung pong serbisyo ng Department of Labor and Employment upang matulungan yung mga kababayan natin, lalo na pa yung mga naghahanap ng trabaho. Alright, Sec, nakatulong po ba yung mga employment or hakbang ng ating pamahalaan ng mga job fairs? Malaking bahagi yon kasi kung matatandaan mo, nang nagsimula itong ating taon, nagbigay ng direktiba ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing buwanan ang pagdadaos ng at least buwanan ang pagdaraos ng mga job fair. At siyempre, malaki pong tulong yung partisipasyon at kolaborasyon ng pribadong sektor. Yun po yung mga pinanggagalingan ng mga trabaho na nakakatulong po sa ating mga job seekers. Okay, Secretary, batay po sa Labor Force Survey ng PSA nitong August 2025, bumaba yung employment sa ilang industriya. Ano po yung papel ng DOLE sa pagtugon sa mga sektor na hindi agad nakaka-absorb ng mga manpower kahit tumaas po yung labor force participation? Una, yung ating patuloy na pagpapalakas ng mga programa natin, lalo na yung tumutulong sa kabataan, tiyakin na yung tinatawag natin na education to employment transition path ay mapalakas. At siyempre, ang napakahalaga dyan yung kolaborasyon sa mga business organization dahil gusto nating malaman kung ano yung kanilang mga pangangailangan sa darating na panahon. Nang sa ganon, sa pakikipag-ugnayan naman natin sa mga educational institution, mabigyan natin sila ng gabay, hindi lamang yung mga mag-aaral, kundi yung mga institusyon kung ano mga palalakasin pa na mga kurso dahil yun naman ang mga pangangailangan ng mga susunod na henerasyon at makatulong din tayo sa manpower requirement ng mga kumpanya. Okay. Well, Sec, ano po yung magiging hakbang ng DOLE para matiyak na hindi lang basta trabaho, kundi may sapat ding sahod, benepisyo at seguridad yung mga empleyado, no? Ito yung tinutukoy po ng ating Pangulo na quality jobs. Yes, kasama po tayo doon sa pagkilos, yung tinatawag nga na whole of government approach. Siyempre, nagsisimula yan sa bahagi ng edukasyon at susundan ng upskilling o retooling ng departamento sa pamamagitan ng TESDA para tiyakin na sa pamamagitan ng karagdagang kasanayan at kaalaman, sila ay magiging entitled o eligible sa mga mas mataas na klase ng trabaho. At ito ay bahagi ng nung tinatawag na trabaho para sa bayan plan upang nang sa ganon yung sinasabi natin na meron mang mga kalamidad, patuloy na nakaka-adjust, nakakatulong po ang ating pamahalaan at ito makita natin na maging full ang operationalization ng mga kumpanya para yung mga vacancies nila mapunan natin at makatulong lumago ang ating ekonomiya tungo sa isang bagong Pilipinas. Okay, sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayang job seekers, ano po yung mga programa ng DOLE para mahasa yung skills ng mga job workers? Marami po ang programa. Tinitignan po yung mga tinatawag natin na mga key employment generators. No? So mayroong mga nakahandang programa, upskilling at retooling ang ating pong TESDA. May kinalaman po doon sa mga sektor na mangangailangan ng karagdagan. Halimbawa, kailangan ng mga karagdagan sa ating pong construction, transportation, pati din po sa IT, no? Dahil marami po silang mga vacancies batay po sa kanilang ipinopost na mga requirements ng kanilang kumpanya. Kaya ito po ang gusto nating matutukan. Yung kagaya ng nabanggit ko kanina, Aubrey, ay dapat siguro sana makuha nila o makakuha sila ng mga tamang manggagawa at mabigyan ng tamang benepisyo kagaya ng nabanggit mo. Dahil bukod sa pagsasanay at pagbibigay ng dagdag na kaalaman, tayo po ay nagsasagawa din ng mga tinatawag natin na labor inspection para matiyak na tamang sweldo ang pinatutupad sa isang mga kumpanya at mapangalagaan po natin ang karapatan at kapakanan ng ating mga manggagawa. Okay, sir, sa iba pa pong usapin, pag-usapan po natin itong global headwinds o yung mga kinakaharap na iba't ibang pagsubok. Paano nyo po ba pinoprotektahan yung mga manggagawa at industriya sa Pilipinas? Kagaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong tinatawag na trabaho para sa bayan plan, meron din po tayong labor and employment plan na kung saan yan po ay bahagi ng ating konsultasyon o social dialogue sa ating partners. No?
hindi lamang po DOLE ang ikangaya merong ganyang klaseng responsibility. Meron po tayong tinatawag na shared responsibility with our tripartite partners, both labor and employer. At yung pong mga ibang mga katulong natin sa pamahalaan na bahagi ng paghahanda dahil nga meron tayong ugnayan sa mga namumuhunan, nakikita natin po yung mga nabanggit ninyo, pwede pong headwinds o kaya pwede maging saggabal, pero kung tayo po yung makapaghahanda, siguro malalampasan po natin yung mga pagsubok na ganon. Okay, Secretary, bilang panghuli po, no, ano po ang target ng DOLE sa nalalabing 3 taon ng ating Marcos administration? Siyempre, bahagi po tayo dun sa pangarap o layunin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng tinatawag na inclusive growth, magkaroon po ng pagbaba ang bilang ng ating mga nandun sa antas ng kahirapan, single digit, at siyempre ang pinakamahalaga po, makatulong tayo makalisa ng quality jobs, mas permanenteng trabaho, nang sa ganon umangat ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapareha po natin, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma.